Marami palang mga Chinese dyan sa Pugo, sa Bamban at Purak na sumusuway sa kanila na kanilang pinatay, sinimintuhan. Dyan ginagawa sa, kung hindi Mariveles Bataan, doon nila ginagawa sa ikalawang safe house nila sa Makati City. Hello po mga ka-viral, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Isa na namang update ngayon ang ating pag-uusapan patungkol sa controversial na mayor ng Bamban, Tarlac na si Mayor Alice Guo. Katakot-takot na sinapit at parusa sa mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa Pogo Hub na Discovery. Ito ay pagkatapos na isiniwalat ng attorney at vlogger na si Attorney Tuto Kausing sa kanyang social media account kamakailan lamang ang itinatagong sekreto sa loob ng Pogo. Kaya pala ayon pa sa balita ay merong mga Chinese na hindi na nakakauwi sa kanilang pamilya dahil ginawa na pala sila ng masama dito sa ating bansa. Ayon kay Attorney Kausing, ang mga Chinese sa Pogo Hub na sumusuway at hindi sumusunod ay kanilang pinapatumba at sinisimentuhan para hindi na makita. Ayon pa sa kanya, ginagawa ito kung hindi sa Mariveles Bataan, sa ikalawang safe house di umano nila sa Makati City. Ito ngayon ang nakakatakot na isiniwalat ng attorney na kilala sa pambabatikos sa gawain ng Pogo. Kung ito'y mapapatunayan ay magiging matibay itong ebidensya upang mapatawan ng parusang pagkakulong ng mahabang taon ang mga opisyal na sangkot sa operasyon ng Pogo, kabilang na si Mayor Alice Guo na siyang ring investor at operator ng Pogo. Kung matatandaan, si Attorney Kausing din ang nagsiwalat sa di umano'y pagdukot at pagpatumba sa taga-registrar sa Bamban, Tarlac na si Gilbert Flores na siyang nag-issue ng late registration ng birth certificate ni Mayor Alice Guo. Ito'y nangyari isang buwan bago ipapatawag sana sa Senate hearing ang nasabing taga-registrar. Ganon din ang sinapit ng engineer na nagperma ng contract ng Pogo Hub Building sa Bamban sa persona ni Engineer J.M. Torla. Magkasunod silang pumanaw sa misteryosong dahilan na ayon sa kanilang mga pamilya ay sakit sa puso o heart attack ang kanilang ikinasawi. Nakarating na ang pangyayari kay Senator Win Gatchalian at ito'y pinaiimbestigahan na. Ilan lamang ang mga ito sa unti-unting nalalantad na gawain sa Pogo Hub at pagkahalungkat sa pagkatao ni Mayor Alice Guo. Maraming netizens ngayon ang nagulat at hindi makapaniwala sa nagsisilabasang kalakaran sa loob ng nasabing Pogo Hub. Kaya ang sigaw ngayon ng marami ay gumawa na ng aksyon ng gobyerno na itigil na ang operasyon nito sa bansa at panagutin na ang mga tiwaling opisyal na sangkot. Narito ang revelasyon ni Attorney Tuto Kausing hinggil sa ginawa sa mga Chinese sa loob ng Pogo Hub. At kayo na po ang bahalang humusga. Let us now go to the main topic sa ngayon. Ang main topic ko po sa ngayon ay base po sa aking A1 informant. Hindi ko sasabihin kung sino, pero sigurado na A1 ang kanyang informasyon binigay sa akin. Kasi pag pinangalanan ko siya, papatayin din siya. Ang sinabi sa akin, didiscuss natin mamaya, yung marami palang mga Chinese dyan sa Pugo, sa Bamban at Purak na sumusuway sa kanila na kanilang pinatay, sinimintuhan, dyan ginagawa sa, kung hindi Mariveles Bataan, doon nila ginagawa sa ikalawang safe house nila sa Makati City. Ang isang safe house nila matatagpuan sa Burgos Street. So, yan ang aking masasabi sa ngayon. Magandang umaga, Ginoong Cruz, Kapsat. Magandang gabi pa rin. Jigger Yarte, magiging leader si Sara na walang H sa Noisan senatorial candidate. Zene Lopez Robas, good morning po, Attorney Tuto. Mabuhay po kayo. Kakampi niyo po ako para sa katotohanan. Maraming salamat. Tapos, surprise battery. Walang sound no kanina. Kanina walang sound. Pero sa ngayon may sound na. Anyway, hindi pa tayo nakapagpakilala. Ako po si Dr. Toto Kausing or Toto Bunyog. At ang tawag sa akin ng mga basher ko ay kalbo. Pero sabi naman ng nanay ko, ako'y gwapo. Bago siya namatay noong June 21, 2023. Kaya ngayon, 2 araw mula ngayon, ay magugunitain ko ang pagkakamatay ng aking nanay sa June 21, 2024, unang taon. Kumplian nyo kung tawagin namin sa mga salitang Ilonggo. So ngayon, next is, ating pag-usapan sa ngayon itong, parang
ang nangyayari sa Pilipinas ay talagang tinakwil ng mga Pilipino. Alam mo, ang kinabukasan ng isang bansa ay nagdidepende ng mas malaki sa mga karakter ng kanyang mga citizen. Ganon, mga kanyang mamamayan. Kung anong karakter natin, kung lahat ang karakter natin ay masisipag at hindi marinis, sigurado ako ng Pilipinas ay tatabo. Kung ang karakter ng mga Pilipino ay hindi nagpapabili ng boto, sigurado ako na ang ating binuboto ay tama. Kahit at wala ng Comelec pa o Smartmatic pa na maaari na mang-agaw ng mga boto natin. Sa sunod, isiwalat ko, marami na akong nalalaman sa Smartmatic nung nakarang election. Sa sunod na lang natin yan. Ito A1 information. Ako lang ang meron ito. Exclusive ko po ito. Ang marami pong mga Chinese na nawawala dyan sa Pugo sa Bamban at Pugo sa Purak. Yan, dyan kayo magtataka kung bakit iisa pala ang ginagalawan ng Pugo sa Tarlac at Pugo sa Purak. Maraming Chinese ang nawawala na hanggang ngayon kawawa ang kanilang pamilya na hindi na nila alam kung paano at kung saan ang kanilang mga anak na hindi na makakauwi ng China. Kasi wala na. Pinatay sila at sinimento. Ayon sa aking informante, sa sugo ni Alice Go, ay pinatay sila at sinimento. Doon ginawa ang pagpapatay sa pangalawang safe house dyan sa Makati City. Ang isang safe house nyo nandyan sa Burgos Street sa Makati. At meron din kayong safe house doon sa Mariveles. Grabe, akala nyo parang anghel itong mukha ni Alice Go. Pero sobrang satanas pala ito. Ay, nako. Sige, pag-agawan sila mga Marcos sa norte. Pero hindi naman ako maniniwala na dahil sa mulat na tayo ngayon, kumo Ilocano ka, hindi ibig sabihin maka-Marcos ka. Kumo ikaw Cebuano, maka-Duterte ka. Hindi na po lahat yun. Tayo ay mga Pilipino. Tandaan mo, Pilipino tayong lahat. Wala. Itabi mo yan. Isang tabi mo yan kung anong tribo meron tayo. Tayo lahat ay Pilipino. Huwag mo sabihin na ikaw Muslim, ikaw Kristiyano. Pilipino tayo lahat. Magtulungan tayo. That's the only way. There is no other way for us to succeed in this Pearl of the Orient Seas. Ganun lang mga kasimple. Alam mo, naawa ako sa bansa natin. Pag hindi ako sisigaw dito, walang makikinig. Kaya minsan kailangan natin sumigaw para may makikinig. Kagaya ng ginawa ko kanina sa Office of the City Prosecutor ng Manila. Murang binabaliwala lang ang aking mga tinutulungan. Pero sabihin, wala na. Alas 4 lang po magsasara ng Office of the City Prosecutor. Kumontra ako. Nargumento ako. Anong klaseng opisina ito? Meron ba kayong ipinalimbag o pinablis na announcement na yung Office of the City Prosecutor Manila ay hanggang alas 4 lamang? Bawal sa batas yan. Sinyalis ko. Dahil nag-alsa na ako ng boses, lumapit ang mga gwardya at pumayag na yung kausap na taga City Prosecutor's Office na tatanggapin na ang reklamong aming ihahain. Pero ang problema, may panibagong problema. Biro mo may style na naman itong Office of the City Prosecutor Manila. Gagawin kailangan ang lahat ng mga nakapasiner, patong-patong. Pero mo sa ibang City Prosecutor's Office, walang pasiner, stapler lang, pwede na. Sa inyo, gusto niyo ba bibili pa ng pasiner? Ay, sobra-sobra kayo. Prosecutor, Chief City Prosecutor Giovanni Lim, tingnan mo yan. Tingnan mo ang mga tao na mga pobre sa Maynila. Pagsampa pa nagreklamo, bibili pa ng maraming pasiner? Ano kang klase? Ayusin nyo yan dyan. Anyway, balik tayo dito sa informasyon. Informasyon na nakakuha ko sa isang tao na malapit sa informasyon na nakikita. Si Alice Go po ang nag-uutos para patayin. Siya rin po ang nag-utos para patayin si Gilbert Mejia Flores na yung taong sinasabi na
siyang nagrehistro ng late registration ni Alice Go doon sa Civil Registrar's Office. Kaya hindi po yon suicide ang kaso ni Gilbert Mejia Flores. Ginilitan po siya sa liig at kanyang mga kamay dito may mga sugat na malaki. Kaya mag-ingat tayo mga vlogger na bumabanat kay Alice Go, mag-ingat kayo. Magtago tayo, huwag tayo magpakita ng ano kasi killer itong si Alice Go. Tinatandaan nyo killer ito. Makikita nyo anghel ang mukha pero killer. Marami na siyang pinatay. Uy, ito lang muna ay sasabihin ko. Ha? Pagkatapos, ano ang mangyari dito? Kung ibig sabihin ang mangyari nito ay si Alice Go talaga dapat pagkakaingatan ninyo. At sa susunod, isisiwalat ko sa inyo yung ibang ebidensya patungkol sa kanyang pagkatao. Kung paano siya napupunta rito at paano mo masasabi na talagang hindi siya Pilipina o Pilipino. Kaya ang aking pakiusap lang, mga kababayan ko, wala na tayong maasahan. Hindi na tayo natin maasahan yan kahit oposisyon ng mga leader natin. Down with them! Hindi natin maasahan yung BBM. Down with him! Hindi natin maasahan yung mga Duterte kasi inubos na ang mga dugo ng mga mamamayan dahil lamang kuno sa war on drugs na kung saan ang pinapatay niya panay kalaban para niya masulo yung negosyo sa droga. Down with Duterte! Hindi ko alam kung totoo yung kwento na patay na si Duterte. Hindi ko alam kasi maraming umikot-ikot o palabas lamang yan. Pagkatapos, nag-anunsyo si Sara na resign siya. Well. That explains now the reason that we really have to fight for our own. Tayong mga tao. Para laban sa China, wag na nating asahan yan si BBM. Mamamatay lang ang lahat ng sundalo natin kung si BBM ang aasahan natin. Kaya ang magagawa natin para sa ating inang bayan ay i-boycott ang lahat ng produkto ng Pilipinas. Hindi Pilipinas, ng China. I-boycott ng lahat ng Pilipino ang lahat ng produkto ng mga China na pinapadala sa Pilipinas. Kahit anong mura man yan. That's the only way that we can be very effective. Ang isa sana maganda, kung ako si BBM, sasabihin ko, mag-declare ako, ang lahat ng utang ng Pilipinas sa China ay huwag natin nang bayaran muna hanggat hindi sila lalayas sa ating exclusive economic zone. Ganun sana gagawin natin. Kaya, mga kababayan, ipagdasal nyo lang ako. Marami pa kayo makukuha sa akin. Ipagdasal nyo lang ako. At mabubuhay tayong matagal at sana makarating tayo sa rurok ng tagumpay na ating inaasam-asam. Sa totoo lang, magiging maganda ang Pilipinas kung ako ang presidente. Sa totoo lang, ganun yan. Pinapako ko yan sa simento na sigurado ako kasi alam ko kung anong gagawin para paano umunlad ang Pilipinas. Ay, hanggang dyan lang muna. Basta sa akin sasabihin sa ngayon, ayon sa aking iwan informante, maraming mga Chinese na magugulo dyan sa Pugo na hindi na makakauwi kailanman sa kanilang bayan doon sa China. Bakit? Sinimento na sila at binaon kung saan man at hindi na sila makita kailanman at sila ay naglaho parang bula. Kaya ang gagawin sana dito ng Bureau of Immigration, alamin ninyo sa listahan ninyo yung mga Chinese na dumating sa Pilipinas at hindi na nag-apply ng visa extension at hindi na bumabalik. Wala kayong talaan kung bumalik o umalis sa Pilipinas. Sigurado po yan. Kawawa yung mga Chinese na yan. Pinapabayaan lamang sila ng China. Ang China naman na kanilang bansa ay nang-aagaw ng dagat. Kaya, never ako maniniwala sa China. Kung nag-agaw kayo ng dagat, talagang bawal yan sa UNCLOS, bawal din sa territorial rights natin yan kasi sovereignty rights nga yan, pero extension ng ating territorial rights yan kasi tayo lamang ang may karapatan na mag-harvest na kung ano makukuha natin na gas dyan, ano makukuha natin na isda riyan, kung ano pa mga mineral deposit na makukuha natin, lahat ng ating mapagkakitaan, makapagperahan,
Diyan sa loob ng exclusive economic zone ay tayo lang Pilipinas ang may karapatan. Sa loob yan ng 200 nautical miles limit o di kaya 340 kilometers mula sa pinakapampang na pinakamalapit ng Puerto ng Palawan. Kaya magbilang ka 340 kilometers atin yan. Hindi lamang 12 nautical miles limit. Ay. Kaya hanggang dyan na muna tayo ngayon. Sa susunod naman, at ako maghanda pa, marami pa akong gawin para sa aking hanap buhay. Pasensya na kayo at ipagdasal niyo po ako at para sa ating pakishare ito at please lang, paramihin niyo ang ating subscribers para mamuo ang ating pwersa. Sigurado lalakas ang ating pwersa. At tayo makadikta ng makakuha tayo na tinatawag na ni Attorney Ka-Insurrecto na political power. Kailangan natin ng political power para makapagdulot tayo ng pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Pagbabago na para sa kabutihan ng buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino. At isa pa sa sinasabi ko, ang pinakasigurado na magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas, pagdating po ng halalan sa May 12, 2025, lahat ng bago po iboto mula sa konsihal, mayor, vice mayor, congressman, sa senador, sa party list, sa gobernador, vice-gobernador, mga bukalyo, baguhin lahat para magkaroon ng pagbabago, totoong pagbabago. Kaya, sa totoo lang, ito, sobrang delikado talaga to. Alam ko na, sobrang lalim at sobrang delikado itong tinatahak kong labang ito para sa Pilipinas. Kaya, ito muna ang ating sasabihin. Kung wala man ako, si Bung Pinida ang sisigilin nyo, at saka si Alice Go. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay, Jigger Yarte, nagpa-plastic surgery si Digong. Okay. Bigkat, tama ka, Tony. Dapat ang mga pink wag mag-take side sa away ng mga magnanakaw at killer. Tama ka. Ang problema sa mga kakamping natin, nagkakampi kumakampi kay BBM. Wala naman dapat ikampihan niya. Nag-inagaw nga niya boto ni Lenny. So, Tiger Lily, wag po kalimutan mag-thumbs-up done. Tapos, Jigger Yarte, magpa-plastic Dave Mercado, Mr. Powell, paano po kayo magpresidente kahit barangay chairman? Wala to, kalaban nito. Ikaw lang, kumbaga, ang baba ng isip mo. Pasensya ka na. You are nothing but like a nimkumkup. You are a nimkumkup in this field of opportunities para kang Okay? Si Supermam, si stay safe. Bigat ako si Jerry Gaspar, Danilo Magno. Tapos, good evening, Atty. Totok. Ingat kayo palagi. Lalo na kapag nasa labas kayo, tripling ingat. Salamat po. Maynard Salvio, ipagdasal nyo lang ako. Iba yung pag-ingat ka, Toto. God bless and stay safe. Seni Lopez Robas, God bless you po. Regino Equaran, ingat to. Han Bimorde, Atty. Katulad nyo po ang dapat pamumuno sa ating bansa. Praying po. Salamat po. Peli Bautista sa Placo. Good evening, Doc. John Labandero, pag nanalo ka para senador sa 2025, tuloy ka sa 2028 presidente. Okay. Tiger Lily, Mr. Power, yaan mo na kahit sino pwede tumakbo presidente. Maynard Salvio, tangna mo, Vitaliano Aguirre, asang ka ngayon, hayop ka. Yung nga, si Vitaliano Aguirre pa isa. Si Franklin Panugaling, good day, Dr. Toto Bunyog, mabuhay ka at sana maging senador. So, Maynard Salvio, Jamie Aripagita, maganda umaga, Dr. Gina Toto Kausing. Si Mr. Powell, paano po kayo maging presidente? Wala yan. Mr. Powell, puwit. Juan Bemoride, praying for safety. Salamat po. Seni Lopez Robas, Tiger Lily, Danilo Magno, isang paraan, paglaban sa China, huwag tangkilikin ang made in China. Tama! Talagang i-boycott natin lahat ng China na produkto. Victor B. Florencio, yun na nga daw, may balita nga, patay na daw si Digong. May umugong na balita. Kahapon pa yung mga balita na yan. Jun Labandero, good evening, Sir Toto. Dapat makulong na yan si Alice Go, baka makapagtago pa. Hanbi Moride, baka tumakas na or bagrago na si Dutz. Maynard Salvijo, matagal na akong hindi bumibili ng made in China. Salamat, Maynard. Okay, grabe. Sabi ni Maynard ulit, grabe, ginawa na Smartmatic sa bansang Pilipinas. Yes, ilalabas ko ang mga nakuha ko pang informasyon. Janila, good evening po, Attorney Toto. Janila Magno, Senator Toto, suportan natin ang FP magkudita, alisin ang mga makachina, mga senador, mga congressmen, mga Duterte, kumilos na
mga kababayan, lumaban na kayo. Huwag tangkilikin ang made in China. Isa pa. Jigger Yarte, baka mas malalim